Sila ang mga komedyante na talagang tumatak ang talento sa pagpapatawa, mapapelikula man o telebisyon. Babalu. Si Babalu o Pablito Sarmiento sa tunay na buhay ang isa sa mukha ng showbiz na hindi madaling kalimutan pagdating sa komedya. Katunayan ang screen name niyang Babalu ay mula sa kanyang mahabang baba na siyang tampulan ng katatawanan. Kahit mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw dahil sa liver cirrhosis, ay patuloy pa ding buhay sa alaala ng mga Pilipino ang naiambag niyang kontribusyon sa larangan ng pagpapatawa. Si Babalu ang kinukonsiderang one of the most famous and beloved comedians sa Pilipinas, kung saan ang comedy king na si Dolphy ang nakadiskubre ng talento niya bilang komedyante. Nabigyan siya ng featured role sa comedy variety show na Buhay Artista noong dekada 60 sa ABS-CBN. At sino ba naman ang makakalimot sa paglabas niya sa sikat na sitcom na Home Along the Riles at Okie Dokie Doc. Napanood din siya sa big screen sa pelikulang Haba Babadu, Puti Puti Pu, noong tatlong tatay kong Pakitong Kitong at Tatay Nick. Sa tinakbo ng karera ni Babalu bilang komedyante, naipakita niya ang kanyang natural na husay sa pagbitaw ng mga linya na talagang mapapahalakha ka at nag-iwan ng marka hindi lang sa mga manonood kundi maging sa mga kasamahan niya sa industriya. Katunayan, isa si Paulo Contis na bukas sa pagsasabing si Babalu ang kanyang inspirasyon at pinaka-iniidolong komedyante. Ang dalawa ay nagkasama sa isang sitcom kung saan ay gumanap silang mag-ama. Redford White. Unang lumabas sa telebisyon si Redford White o Cipriano Cermeño II sa tunay na buhay sa sitcom na Iskol Bukol bilang isang cafeteria waiter. Ang kanyang screen name ay mula sa American actor na si Robert Redford at sumakto naman ito dahil sa kanyang kondisyon ng albinism na siyang isa sa dahilan upang makilala siya. Dahil sa kanyang natural na talento sa pagpapatawa, si Redford ay agad nagkaroon ng mga pelikulang siya mismo ang bida. Habang namamayagpag ang kanyang career sa pelikula, lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon katulad ng Body and Soul kasama si Eric Quezon. Sa minamalas niyang husay rito, itinanghal si Redford bilang Best Comedy Actor sa 5th PMPC Star Awards for Television. Huling nasilayan sa pagpapatawa sa big screen si Redford sa pelikulang Iskol Bukol 20 years after, bago siya namahinga dahil sa lung cancer at brain tumor noong July 2010. Sa paglisan ni Redford ay naiwan naman ito ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng pagpapatawa na nagsilbing inspirasyon maging sa young generation. Katunayan, ang politician actor na si Arjo Atayde ay bukas sa pagsasabing fascinated siya sa mga classic Pinoy movies lalo na kapag comedy. At ang isang araw sa dahilan kung bakit siya nag-artista ay dahil sa gusto niyang makatrabaho ang mahusay na komedyanteng sina Babalu at Redford White. Vic Soto. Si Marvic Valentin Castelos Soto ang pangalawa sa 4 na magkakapatid na Soto. Nagsimula ang karera ni Vic bilang lead vocalist ng VST and Company sa pinasikat na awiting Awitin Mo at Isasayaw Ko at Rock Baby Rock. Kasunod niya nito naging bahagi siya ng gag show na Okay Lang ng IBC13 kung saan nabuo ang trio ng TVJ. Gumawa ng ingay ang tatlo at nakilala sa GMA7 variety shows na Discorama at Student Canteen. Si Vic din ang isa sa pioneers ng Eat Bulaga na umere noong 1979. Sa natural na talento ni Vic pagdating sa drama, komedya at maging sa pag-host ay hindi nakapagtatakang bumuhos ang proyektong ipagkatiwala sa kanya na siyang nagdala sa tagumpay na tinatamasa niya ngayon sa showbiz. Patunay nga riyan ng iba't ibang parangal mula sa magkaibang kategorya bilang pagkilala sa naiambag niyang kontribusyon sa industriya. At kung may isa mang karakter na ginampanan si Vic na nagmarka sa mga manonood, ito ay ang pagganap niya sa papel na Enteng Kabisote mula sa fantasy sitcom na Okay Ka Fairy Ko na umabot hanggang big screen. Herman Moreno. Ang namayapang master showman na si Herman Moreno o mas kilala sa pangalang Kuya Germs ay itinuturing na isa sa mga haligi ng local showbiz at star builder dahil sa napakaraming mga artista ang nagsimula at sumikat sa kanyang mga programa sa GMA. Maliban dyan, hindi din sekreto na isa si Kuya Germs sa pinakamatagumpay na Filipino comedians ng bansa. Alam na halos ng lahat kung paano siyang nagsimula mula sa pagtitinda ng mani, pagiging jeepney barker at pagtatrabaho bilang janitor ay nagsumikap siya upang makapasok sa entertainment industry sa pamamagitan ng pagsusulong ng karera sa komedya.
Katunayan siya ang isa sa naging sikat na komedyante sa bakuran ng Sampaguita Pictures. Isa sa mga tumatak sa Sampaguita Pictures ay ang comedic tandem nila ni Boy Alano na nagsilbing pamalit sa sikat na tambalan na Dolphy at Panchito. Ilan sa mga pinagbidahan nilang pelikula bilang tandem ay mga batang squatter, class reunion at mga batang bakasyonista. Rene Riquestas. Si Rene Riquestas ay isa sa top comedians noong late 80s hanggang early 90s na talaga namang minahal ng publiko. Bukod sa kanyang talento, sinasabing sa itsura pa lamang niya ay kuha na niya ang kiliti ng mga manonood. Bago makilala bilang komedyante, nagtrabaho siya bilang construction worker at cigarette vendor na kalaunan ay nakatrabaho ang malalaking artista. Sino ba naman ang makakalimot sa tambalan nila ni Chris Aquino sa comedy film na Pido Dida? Taong 1991 nang siya ang tanghaling box office king ng GMMSF Box Office Entertainment Awards para sa pelikulang Pido Dida Sabay Tayo. Higit na nakilala si Rene nang gumanap siyang sidekick ni Joey De Leon sa mga blockbuster movie nito tulad ng Tarzan, kung saan umusbong ang kanyang nakakatawang karakter bilang si Chitae at bumida sa sarili niyang pelikula na Chitae, Ganda Lalaki. Tila isang karaniwang tao sa kalsada ang kanyang itsura at ito nagpabukod tangi sa kanya sa masa. Ngunit ang hatid na saya ni Rene ay agad na tinapos ng isang sakit noong 1993 sa edad na 36. Sa kabila ng paglisan, patuloy namang nasisilayan magpahanggang ngayon ang mga naiambag niya sa larangan ng komedya. Dolphy. Sa loob ng mahigit 6 na dekada ay pinangiti, pinatawa at pinasaya ng hari ng komedya na si Dolphy o Rodolfo Vera Quezon sa totoong buhay ang mga Pilipino sa kanyang mga hindi malilimutang pelikula at palabas sa telebisyon. Taong 1952 nang makapasok siya sa Sampaguita Pictures kung saan sumikat ng husto ang comedy duo nila ni Panchito. Matapos gampanan ang papel ng binabaing kapatid ni Lolita Rodriguez sa Jack in Jill noong 1954, sumikat ng husto si Dolphy bilang solo comedy act. Mapapari man sa Father Jejemon, mapabinabae sa Markova at Pacifica Falayfay, Padre de Pamilya sa John and Marcia at Home Along the Riles, Lolo sa Pidol's Wonderland o anumang role, ang lahat ng mga ito ay ginawa niya sa ngalan ng komedya. Sa husay sa larangang ito, maraming parangal ang tinanggap ni Dolphy. Kabilang na riyan ang Best Comedy Actor mula sa PMPC Star Awards for TV para sa TV series niya na Home Along the Riles, John and Shirley at John and Marcia. Noong July 10, 2012, sa edad na 83 years old, nang bawian ang buhay si Dolphy dahil sa isang karamdaman. At sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month sa darating na September 29, 2023 na may temang Tuloy pa rin ang tawanan, isa si Dolphy sa icons ng Philippine comedy ang paparangalan at siya magiging sentro ng gabing iyon. Ay de las Alas. Noon pa man, alam na ni Ay de las Alas na ang pagiging komedyante ang tatahakin niyang karera sa showbiz. Kaya naman sobra niya itong pinahahalagahan at patunay nga sa passion niyang ito ay ang bansag sa kanyang Queen of Comedy ng bansa. Isa nga sa highlight na kanyang career bilang comedian ay nang magbida siya sa 2003 box office hit na Ang Tanging Ina. Nakita rin ang husay ni Ay bilang isang komedyante sa iba pang pelikula tulad ng Ang Cute ng Ina Mo kung saan nakamit niya ang Best Movie Actress Award mula sa PMPC Star Awards for Movies. Maging sa telebisyon ay hindi questionable ang hatid na kiliti ni Ay sa mga manonood kung saan ilan sa parangal na tanggap niya ay ang Best Comedy Actress mula sa PMPC Star Awards for Television. At sa month ng celebration ng Film Development Council of the Philippines sa buong buwan ng Setyembre ay isa si Ay sa napiling paparangalan. Vice Ganda. Bago naging malaking A-list star ng ABS-CBN, nagsimula bilang performer sa comedy bar si Vice Ganda. Ang kakaibang estilo niyang ito sa komedya na ginamitan ng sarcasm ay kanyang dinala sa mainstream kung saan ay siya ang kinikonsidera bilang malaking kontribusyon sa modern Filipino humor. Ang komedya din ang naging daan ng tinatamasa niyang tagumpay ngayon sa industriya. Bumida siya sa iba't ibang pelikula kung saan ang mga ito ang kinukonsiderang highest grossing in Philippine cinema. Katunayan si Vice ang binansagang unkabogable and phenomenal box office superstar ng ilang social media outlets. Ilan lamang sa pelikulang kanyang nilabasan na naipamalas ang husay sa larangang ito ay ang Girl Boy Bakla Tomboy, The Unkabogable Private Benjamin, Sister Rakas at marami pang iba.
Hindi nga lang sa big screen pinakita ni Vice sa kanyang comedic style, kundi maging sa telebisyon, hindi lang sa pag-arte, kundi maging sa pagiging host. Marami na ring pagkilala ang tinanggap niya bilang isang komedyante at isang nga riyan ang Best TV Comedian mula sa Second Eduk Circle Awards. At sa naiambag na halakhak ni Vice sa publiko bilang isang komedyante, kabilang ang pangalan niya sa paparangalan na icons ng Philippine comedy sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month. Michael V. Si Michael V. Obitoy ang tinuturing naman na comedy genius ng industriya. Sa ilang dekadang tinakbo ng kanyang karera, makailang beses niyang pinakita ang kanyang talento sa larangan ng komedya, mapapelikula, telebisyon at maging sa kanyang mga awitin. Ang comedy style niya ay masasabing social criticism at nakapaglikha ng karakter. Katunayan na ilang panalong Best Comedy Actor na ang kanyang tinanggap mula sa PMPC Star Awards for TV. Naiuwi rin niya ang Outstanding Performance by an Actor in a Gag Comedy Program mula sa Golden Screen TV Awards. 2 beses naman na nakuha ni Bitoy ang panalong Best Comedy Performance by an Actor mula sa Asian TV Awards. Ilan lamang sa napakaraming proyekto ni Bitoy na patuloy na nagpakita ng husay niya sa pagpapatawa ay ang programang Pipito Manaloto at Bubble Gang at sa pagdiriwang ng FDCP ng 3rd Philippine Film Industry Month sa darating na Setyembre. Isa si Bitoy sa paparangalang icons ng Philippine comedy. Eugene Domingo. Mula sa pagiging sidekick na ay dalas-alas sa Ang Tanging Ina series, naipakita ni Eugene Domingo ang kanyang galing pagdating sa komedya sa mga lumipas na taon ng kanyang karera sa showbiz. Katunayan, kabilang din siya sa paparangalang icons ng Philippine comedy sa selebrasyon ng 3rd Philippine Film Industry Month sa Setyembre. Dinala ni Eugene ang kanyang husay sa big screen at ilan sa mga markado niyang proyekto ay ang pelikulang Kimi Dora at ang babae sa septic tank noong 2011 na siyang highest grossing independent film in Philippine history. Naiuwi din ni Eugene ang Best Actress Trophy, ang first for a comedy role sa Sine Malaya. Sa kanyang galing sa larangang ito, nakilala din si Eugene sa bansag sa kanyang Comedy Star for All Seasons.